Magpasalamat kay Lord, purihin siya. Sabihin sa lahat ng tao ang mga ginawa niya. Kantahan si Lord, kantahan ng papuri. Sabihin lahat ng ginawa niyang nakakabilib. Magsaya sa banal na pangalan niya. Mag-celebrate ang mga nag-worship kay Lord. Tayo manalangin. Mapagmahal naming Diyos, sa gabing ito ay kami nagtitipon upang salubungin ang liwanag ng iyong pagdating. Linisin mo ang aming mga puso at ihanda mo kami sa kagalakan ng Pasko. Naway ang aming pagsamba ay maging kalugod-lugod sa iyo at ang iyong presensya ang mamayani sa aming kalagitnaan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Heard about this baby boy who's come to earth to bring us joy, and I just want to sing this song to you. It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift. With every breath I'm singing hallelujah. To Bethlehem, expecting child, they searched the inn to find a place, for you were coming soon. There was no room for them to stay, so in a manger filled with hay, God's only Son was born. Oh, hallelujah. Shepherds left their flocks by night to see this baby wrapped in light. A host of angels led them all to you. It was just as the angel said, you'll find him in a manger bed, Emmanuel and Savior, hallelujah. A star shone bright up in the east. To Bethlehem the wise men three came many miles and journeyed along for you. And to the place at which you were, their frankincense and golden myrrh they gave to you when you cried out hallelujah. This baby boy would grow to be a man and one day die for me and you. My sins would drive the nails in you. That rugged cross was my cross too. Still every breath you drew was hallelujah.
Teksto po natin ngayon ay matatagpuan sa Luke chapter 1 verses 26 up to 38. At ito po ay tungkol sa pinahayag ang pagsilang ni Jesus. Noong 6 months ng buntis si Elizabeth, pinadala ng Diyos si Anghel Gabriel sa bayan ng Nazareth sa Galilee. May dala siyang mensahe para sa birheng si Mary na nakatakdang ikasal kay Joseph, isang lalaki na kabilang sa lahi ni David. Lumapit ang anghel sa dalaga at saka sinabi, Mary, sobrang pinagpala ka, kasama mo ang Panginoon. Naguluhan si Mary, iniisip niya kung anong ibig sabihin ng mga sinabi ng anghel. Huwag kang matakot, Mary, dahil pinagpala ka ng Diyos. Sabi ng anghel, magbubuntis ka at manganganak ng isang batang lalaki. Jesus ang ipapangalan mo sa kanya. Magiging dakila siya at tatawagin siya anak ng kataas-taasang Diyos. Gagawin siyang hari at ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng ancestor niyang si David. Forever siyang maghahari sa buong lahi ni Jacob at hindi matatapos ang paghahari niya. Tinanong ni Mary ang anghel, paano po mangyayari ito? Wala pa po akong asawa. Sumagot ang anghel, dadating ang Holy Spirit para i-cover ka ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya banal ang batang ipapanganak mo at tatawagin siyang anak ng Diyos. Ang kamag-anak mong si Elizabeth, di ba hindi siya magkakaanak? Pero ngayon, 6 months na siyang buntis kahit matanda na siya. Dahil walang imposible sa Diyos. Sinabi ni Mary, alipin ako ng Panginoon. Mangyari sana sa akin ang lahat ng sinabi mo. At tapos, umalis na ang anghel. Sumilang ang Mesya sa isang sapsapan, Kristo Jesus, munting Panginoon. Pag-ibig ng Diyos ang tanging dahilan ng kanyang apat tamak na pagsilang.
Magandang gabi sa ating lahat. Narito na po tayo sa ika-4 na gabi ng ating simbang gabi. At ang subtheme po natin ay palatandaan ng bagong paglikha. Ito po ay binigyan ko rin ng pamagat na bagong paglikha, tinanggap mo na ba? Sa bawat paglikha ay nangangailangan ng paghahanda, pagtaplano, pagpili. Ilang libong taon nang nakakaraan na ang Diyos ay nagplano ng bagong paglikha upang tayong kanyang mga nilalang ay magkaroon ng pag-asa at katubusan sa ating mga kasalanan. At dahil dito, masasabi natin na ang Diyos ang nag-initiate, nagplano, at sa kanyang karunungan ay nakita niya si Mary bilang isang channel of blessing para sa bagong paglikha. Sino ba si Mary o si Maria? Alam natin na siya ay isang dalaga na malapit ng ikasal kay Jose. Subalit bago dumating ang araw na yon, ay isinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel kay Mary. Bakit kaya si Mary? Ano kaya ang nakita ng Diyos kay Mary at sa kanya pinapunta si Angel Gabriel? 3 puntos po ang iiwan ko na sa aking palagay ay maaring mga kadahilanan kung bakit si Mary ay pinili ng Diyos para sa gawaing ito. Alam po natin na God knows, God sees our hearts. So, ang unang point po ay Mary has a heart prepared to listen. Nang sinugo ng Diyos si Gabriel, sabi nito kay Mary, "Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulat si Mary sa bating ito. Naguluhan siya kasi bilang isang Israelita, naaral sila sa mga story kung paanong ni-rescue ng Diyos ang mga Hudyo sa pulpa noon at sabihin na natin maaring alam niya ang kwento ng Prophet Daniel. Sa verses 20 to 27, pero hindi ko na po lalahatin, ito yung mga makikita nating talata. Habang ako'y nananalangin, si Prophet Daniel po ang nagsasalita, at ipinapahayag ko ang aking kasalanan at ang kasalanan ng bayan kong Israel. Nakikiusap ako, Yahweh, aking Diyos, alang-alang sa banal na bundok ng aking Diyos. Ang anghel na si Gabriel na nakita ko sa aking unang pangitain ay mabilis na lumipad palapit sa akin sa oras ng paghahandog. Tapos po may word doon na binati siya ng anghel Gabriel. Sabi, sa unang bigkas mo pa lang ng iyong panalangin ay tinugon na ng Diyos. Tapos yung word po na labis kanyang minamahal. Sa English na version po, you are highly esteemed. You are greatly beloved. So, kung tayo si Maria, siguro ganon din yung pakiramdam natin, no? Nagtataka tayo kasi nagpakita kay Prophet Daniel, sinabihan siya ng ganong mga words. Hindi lang po si Prophet Daniel sa Old Testament, kundi pati po si Gideon. Sa Judge chapter 6 verse 13, sabi po doon, nagpakita sa kanya ang anghel ni Yahweh at sinabi sa kanya, sumasa iyo si Yahweh, or the Lord is with you, magiting na lalaki. Ito po yung times na ang Israel ay kinakalaban ng Midianites. At si Gideon, hindi po siya matapang na tao, natatakot nga po siya. Nung time na yon, meron siyang ginagawa at nagtatago siya, kaya doon niya ginagawa yung kanyang gawain na yon. At nakita siya ng Panginoon kasi nga nakikita tayo kung saan man tayo naroon. So, para lumakas ang loob niya, nagpapunta ulit ng anghel at sinasabi sa kanya, sumasa iyo si Yahweh. At alam po natin ang story, ang nangyayari sa battle na yon ay sinamahan ng Diyos ang mga Israelites at nanalo sila sa mga Midianites. Number 2 po is Mary has a heart that meditates on the Word of God. Makikita po sa verse 31,
Nung sinabi sa kanya ni angel na ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang anak na lalaki at siya'y papangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Sa mga sinabi po ng anghel, nakikinig si Mary. Pagkatapos po, nagtanong din siya. Sabi niya, paano pong mangyayari ito gayong ako'y isang birhen? At doon sumagot ang anghel, sasayo ang Espiritu Santo at sa ilalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo ay banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi mo ba alam na ang kamag-anak mo na si Elizabeth na baog ay 6 na buwan na ngayong nagdadalang tao? At sa verse 37, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ang Diyos. Ang lahat ng ito ay pinakinggan ni Maria. At pagkatapos sa number 3, Mary has a heart that submits to the will of God. After niyang marinig ang lahat ng sinabi ni Angel Gabriel, ito na lang po yung winika niya. Sa verse 38, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Ang pagpili ng Diyos ay hindi ayon sa antas na ating pamumuhay. God plans, God initiates, God executes until fulfillment of His Word. Ang Diyos ay nagtaplano, gumagawa ng panimulang hakbang hanggang sa dadalhin niya to sa katapusan ng kanyang layunin. Katulad ng sinabi sa Philippians 1 verse 6, ang mabuting gawang pinasimulan na sa iyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Hesukristo. Sa English po, He who began a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Kaya nga sa tanong natin, bagong paglikha, tinanggap mo na ba? Ano po ang ating tugon? Nawa ay tulad ni Maria, ang ating tugon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Sa Diyos po ang papuri at magandang gabi muli. Tayo po ay manalangin. Isang nakamamanghang bagay, Panginoon, na marinig ang mensahe ng paglikha at ng bagong paglikha sa buhay ng sangkatauhan. Binigyang katuparan ng paghahayag na isisilang ng isang dalaga ang tagapagligtas at bibigyan ng pangalang Jesus, at siya'y maghahari sa ilalim ng trono ng kanyang amang si David sa kanyang bayan upang panumbalikin, Panginoon, ang mayamang kaugnayan ng iyong bayan at ng kanilang Diyos. Salamat po sa pagsuko ng buhay ni Maria, na siya'y tinuring niya ang kanyang sarili na alipin ng Panginoon na mangyari sa kanya ayon sa kanyang sinabi. Isang kapahayagan ng pagpapasakop ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Purihin ka. Naranasan naming lahat ang pagiging bagong nilikha sa ilalim ng paghahari mo, Panginoon. Magpasakop nawa kami, Panginoon, sa lahat ng panahon, at kami maging daluyan ng iyong biyaya at ng iyong salita. Manatili nawa sa aming puso ang
aming pakikipag-ugnayan sa iyo na sa lahat ng sandali kami makatugon sa tawag ng inyong pagpapahayo sa aming buhay na gawin ang nais mo sa lahat ng tao, na maranasan ang buhay at pagbabago ang buhay kay Kristo Jesus na Panginoon namin. Sa iyo namin itinatalaga ang mga buhay na ito, na habang kami malakas, habang kami may pagkakataon, magamit mo kami, Panginoon, sa layunin na ninanasa mo mangyari. Hindi lamang sa aming mga sariling buhay, kundi sa buhay ng mga taong ipinagkatiwala mo po sa amin. Binabalik namin sa iyo ang pinakamataas na pagpupuri at pagsamba sa iyong dakilang pangalan, aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Pagpalain nawa tayo at ingatan ng ating Panginoon. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at mahabag sa atin. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at bigyan tayo ng kanyang kagalakan, ng kanyang kapayapaan, ng kanyang pag-ibig at ng kanyang pag-asa sa buhay na ito hanggang sa buhay na darating. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen.